minced chicken or kaya minced beef sa ganitong klase ng meatballs guys. So hindi lang pork, pwede rin tayong gumamit ng iba't ibang meat na gusto nyo. So this time guys, ang gagawin natin ay isunod natin yung ating onions. I-chop natin ng maliliit. And then ingat-ingat lang guys kasi medyo nagpapaiyak talaga tong onions natin. So ayan, so the more also na onions yung gagamitin natin ay magiging masarap yung ating mixture ng meatballs. So actually yung meatballs natin guys ay napakadali lang siyang gawin. So yung meat natin ay pwedeng i-store sa ating freezer. So yung mixture natin guys ay not necessarily na iluluto mo siya kaagad. Pwede kayong mag-prepare nito guys. And then, anytime na gusto nyong lutuin or i-fry guys, ay pwede. So, minsan, ganyan tayong mga nanay nagmamadali. Minsan guys, kulang na tayo sa oras dahil marami na tayong ginagawa. And then, so anyway guys, ito yung aking next, yung green onion leaves. So, ang secret na rin dito guys ay yung green onion leaves, which is nagpapadagdag din ng lasa. And then yung amoy nito guys, once if fry na natin yung ating meatballs guys, ay naku, sobrang sarap at napakabango. Nagdadagdag guys ng appetite. Okay, yung amoy pa lang niya guys. So, mayroon din ako ditong 2 carrots. So, pwede rin kayo gumamit ng 3 or 4. Depende guys sa inyo. Kung gusto nyo more siya sa vegetables, which is healthy naman guys para sa mga anak natin. O diba? So, ang ano lang dito guys ay ito lang yung medyo nagpapatagal sa atin, yung pag chop ng ating mga ingredients and spices. So, kung mayroon naman kayo dyan guys na mga, yung iba kasi guys sa mga kitchen nila, kompleto sila. So, yung mayroon silang mga parang ready na yung machine guys na nagcha-chop ng carrots. So, isang lagay mo lang guys ay okay na yan. Sobrang dali at sobrang bilis. So, sa atin kasi guys ay more tayo sa pag-chop lang using the knife. Okay. So, ganyan guys. So, pag na-chop na natin ng maliliit yung ating carrots ay i-add na rin natin sa ating mixture. So, sa isang malaking bowl guys ay halo ko lang siya lahat guys. So this time ay gagamit tayo or mag-add tayo ng 3 eggs. So dalawa lang sana ang gagamitin ko guys. So kaso lang parang mas masarap siya pagka enough yung eggs na ilalagay natin. So nag-add ako ng isa pa. So ayan na nga guys. So ready na. So ang next natin na gagawin dyan ay maglagay tayo ng salt. So, medyo kaunting salt lang guys. 1 teaspoon lang yung inilagay ko munang salt. Kasi later on, maglalagay pa tayo ng oyster. So, ayan. So, gagamit tayo guys ng black pepper powder. Okay, so, sa mga black pepper powder guys, ay medyo generous tayo dyan kasi sumasarap din yung ating pagluluto. Okay, 2 tablespoon ng oyster sauce. So, yung oyster natin ay medyo maalat-alat na yan. So, kaya 1 teaspoon lang ng salt yung ginamit ko. So, after nyan guys, ihalo lang natin ng maigi yung ating ingredients. Ganun lang guys kadali. Yung nagpapatagal naman sa atin dito ay yung pag-prepare or pag-chop ng ating mga vegetables, ng ating carrots, and then ng mga onions and other spices. So, aside from that guys, ang ating ilalagay dito ay nag-add ako ng ating cornstarch. Okay, mga 4 to 6 tablespoons ng cornstarch yung inad ko. So, depende guys sa inyo. Tingnan nyo muna guys yung texture ng inyong mixture. Kung medyo siya, wet masyado, so mag-add kayo ng another tablespoon ng cornstarch. So, ayan.
So, haluin lang guys ng maigi yung ating mixture. Ayan. So, kung mayroon pa kayong ibang prefer na mga vegetable dyan guys, pwedeng i-add. O, ayan. So, this time ay i-fry na natin guys. So, the more na marami yung oil, mas maganda. Kasi dapat guys, deep frying yung ating gagawin. Okay, so slowly guys, ay form lang tayo guys ng bilog-bilog guys. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. So sa akin yung katamtamang laki lang guys, para hindi siya ganun guys ka yung pag kumain ka guys, hindi ka kaagad-agad mabusog, yung hindi ka kaagad-agad ma-fed up guys sa pagkain. So yung maliliit lang guys. And then para sa mga kids kasi guys, gusto nila yung tama lang yung laki ng meatballs guys. So ayan guys, nakikita ninyo guys na kumukulo na yung ating mantika. So after that ay baliktarin lang natin kung magiging golden brown na yung itsura ng ating fried meatballs. So ayan, napakabilis at napakasimpleng gawin. So, hindi siya ganun kahirap guys. So, pag may time kayo, halimbawa ay magluluto kayo nito guys. So, mas maigi na mayroon na kayong prepare na mixture. So, ready na pagka gusto nyo anytime na lutuin. Magfa-fry na lang kayo guys. So, you can store it guys in your freezer. So, sobrang dali. And then, nyo lang guys, ready na yan para i-fry. So, ayan guys. So, ayan. Ganon guys. Napakasarap kasi guys yung lasa. Alam niyo yung, parang pwede siya talagang, hindi ka magsasawa. Pwede siyang pang merienda. Pwedeng iulam. Basta guys, sobrang sarap. So, ayan guys. I hope na nagustuhan nyo ang ating recipe today. So, actually guys, it's a common recipe naman guys. But, alam niyo naman na sa ganitong recipe guys, ay iba-ibang style or iba-ibang ingredients naman guys yung ginagamit ng iba. Yung iba kasi guys, nag-add pa sila ng ibang vegetables. Lahat naman pwede guys. It's a healthy naman guys pagka mag-add tayo ng iba pang vegetables. At saka hindi naman ganun kahalata talaga guys na ma-vegetable siya, gawa ng mayroon siyang minced meat. Okay, so alam niyo naman medyo masilan yung ibang anak dyan na mahirap pakainin. So make sure talaga na mayroong vegetables para maging healthy ang ating mga anak and ang ating pamilya guys. So ayan, malapit nang maluto yung iba guys. So once na yung kulay ay magiging golden brown na, so pwede na natin siyang tanggalin. And then okay na guys, yan na. So actually guys, kung gusto niyo siyang gawing parang burger yung datingan dito guys, pwede. So pwede niyo siyang gawing sandwich. Okay, kapag ginawa nyo siyang burger, pwede kayong gumawa ng burger sandwich guys. So ayan. So in a while guys, ay pwede na nating tanggalin ang ating meatballs, yung ating meatballs na sobrang sarap. So, yung iba guys, gumagamit din sila ng fish. Pwede rin palang gumamit ng fish nito. So, syempre guys, next time ay try din natin yan guys. And, marami pa tayong mga bagong recipe na i-try next time. So, thank you guys sa walang sawa ninyong panunood. And then, thank you so much guys sa pag-support sa ating Mumunting Bahay, Munting Channel, sa pag-abang ng ating mga lutong bahay na simpleng-simple pero masarap.
So, ayan guys, kitang-kita nyo naman guys kung gaano kasarap ang ating meatballs. Homemade meatballs. At ito na nga guys, ang ating super yummy at mainit-init pa guys. At katatanggal lang natin guys sa ating frying pan guys, ang ating homemade meatballs. Okay guys, so itsura pa lang guys, nakakatakam na. And please pakikuha na ng sauce guys. So any sauce will do, kahit ano, ketchup guys or banana ketchup, okay, wala problema, kahit ano. Ang sarap nito guys, i-partner sa white rice. And then magluluto lang tayo ng vegetables para meron tayong vegetables guys. Ay, ang sarap. So hanggang dito na lang tayo guys, until our next video guys. Thank you very much and I hope you enjoy. Maraming salamat. Thank you so much for watching. God bless everyone. See you. Bye.